Ngayon mga kababayan, ano yung sunod Ken? Dito tayo kay Robin Padilla. Naku, ano yung kay Robin mga kababayan? Umiiyak si Robin ngayon. Bakit umiiyak si Robin Padilla? Kasi po mga kababayan, si Robin Padilla, malaki daw ang tulong ni Robin. Malaki ang tulong ni Robin Padilla sa mga artistang pumapasok sa politika. Sabi ni Ronald Llamas. Ito basahin ko lang mga kababayan, yung anong rason. Bakit si Robin umiiyak? Content mo Ken. Sino? Ito si FLM. Naku, na-content ko na ngayon, nireaksyonan ko na. Ngayon mga kababayan, ito po. Si Robin Padilla umiiyak dahil sa statement ni Llamas. Bakit? Sabi dito sa GMA News, News 5, News 5, TV5, patungkol kay Robin, basahin ko lang. Kailangan natin siyang pasalamatan. Sabi ni Ronald Llamas. Ito i-search ko lang mga kababayan, sino ba yan si Ronald Llamas? Ito po. Ronald Llamas. Ito mga kababayan. Wait, nawala. Ronald Llamas. Baka kasi hindi nyo alam mga kababayan, sino ba yun si Ronald Llamas? Ito po si Ronald Llamas, mga kababayan. Isa po siya sa mga dating ni Pinoy, advisor. Isa siya sa mga advisor ni President Pinoy. Ayan si Ronald Llamas. So according dito kay Ronald Llamas sa TV5, kay Robin Padilla, political analyst po siya. Tama po, Mamulay. Salamat po. So, kailangan nating siyang pasalamatan. Si Robin Padilla, sabi ni Llamas. Naniniwala ang political commentator na si Ronald Llamas na kabilang si Robin Padilla sa mga dahilan kung bakit maraming artista ang natalo sa nagdaang midterm election. So, kailangan nating pasalamatan. Bakit? Kasi si Robin Padilla ang dahilan kung bakit maraming artista ang hindi nanalo or natalo sa nagdaang midterm election. Bakit? Kasunod ito ng pahayag ni Mariel Padilla sa Julius Babaw and Flag Blog na pinag-isipan pa raw ng kanyang asawa kung tatakbo sa 2028 at hindi raw umano ito deserve ng mga Pilipino. Diba? Yan ang sinabi ni Mariel, mga kababayan. Na hindi na daw tatakbo si Robin sa 2028 kasi hindi daw deserve ng Pilipino si Robin. Bakit? Kaya sabi ni Llamas, ang laki ng tulong niya, kailan natin siyang pasalamatan? Kailangan natin. Yung mga botante, hindi na name recall lamang, hindi popularidad lamang ang magiging batayan ng kanilang pagboto. Saad ni Llamas sa panayam sa programang Sa Totoo Lang. Dahil si Robin Hood Padilla, number 1 yan nung tumakbo siyang senador, ngayon pupusta ako, hindi na siya mag number 1, dagdag ni Llamas. Kaya umiiyak si Robin. Malaki talaga ang tulong ni Robin, mga kababayan. Malaki ang tulong. Kaya magpasalamat tayo na marami pong mga politiko na artistang hindi nananalo. Kasi, tignan ba naman ninyo, example na natin si Robin. Nanalo. Anong nangyari? Di ba? Nanalo, pero anong nangyari? Kaya mga kababayan, dapat nating pasalamatan si Robin Padilla sa kanyang kapalpakan. Diba? Dapat nating pasalamatan si Robin Padilla bilang isang senador at siya yung ginawang ehemplo ng mga Pilipino na wag na tayong bumuto ng mga artistang pumasok sa politika. Bakit? Kasi katulad kay Robin, nanalo number 1, wala namang kwenta, tapos bubuto ka pa. Diba? Totoo naman talaga, mga kababayan. Nilamas niya. Totoo naman talaga. Na si Robin talaga ang example ng mga artistang politiko. Kaya hindi sila
binoto ng taong bayan or ang taong bayan ay nag-isip na ngayon na kung buboto ba sila ng mga politiko na artista. Kasi mahirap po talaga, mga kababayan. Example, pero ito ha, para sa akin mali si Ronald Llamas. Mali si Ronald Llamas. Hindi si Robin. Si Lito Lapid. Dapat ang in-example niya. Sorry, Supremo. Pasensya na, Supremo. Hindi ko sinabing pulpul ka, pero wala ka talagang ginawa. Pero at least hindi ka kurap, ha? Ayoko sana mag-react eh. Hindi dapat si Robin ang ginawang example ni Ronald Llamas. Dapat si Supremo. Pasensya na ha. Senator Philip Salvador tuloy. Senator Lito Lapid ha. Hindi kita binaba siya. Pero sa totoo lang. Sa totoo lang mga kababayan, si Lito Lapid lang talaga yung walang problema, walang issue, wala rin kwenta. Dapat diba yung patalastas, dapat yung advertisement ni Mark Villar na si Mark tahimik lang. Dapat si Lito Lapid, dapat yun si Lito tahimik lang, pupunta ng Senado maglagbok sa login. Si Lito attendance lang. Ay nako, Diyos ko, nonchalant. Di ba mga kababayan? At totoo lang, hindi ko binabash si Supremo ha. Pero totoo naman talaga. Sige nga, tanungin ko na kayo. Bukod kay Robin, sinong senador walang kwenta? Sige nga. Tanong ko lang. Sino po? Kaya alam nyo sa totoo lang, si Robin, sumunod lang yan kay Lito. Si Lito talagang pioneer. Hindi si Lito Atienza. Si Lito Lapid. Diba? Tapos sinabi pa ni Mariel na pinag-isipan pa daw ni Robin kung tatakbo sa 2028 kasi hindi daw deserving ng taong bayan si Robin. Which is totoo naman. Buti naman Mariel at hindi ka nagsinungaling. Bawal sa Muslim ang sinungaling, Mariel. Alam mo yan. Bawal sa Muslim ang sinungaling. At buti naman at, di ba? Sinabi mo yan sa publiko at sa vlog ni Julius. Alam nyo itong si Julius Babaw, yung mga vlog niya, ang daming na ang daming politisyan na nawawala ng pag-aasang manalo. Tingnan nyo, blinag mo si Sara Diskaya, anong nangyari? Nakulong, yung mga sports car niya, nawala. Ngayon naman si Mariel na naman kinontent mo. Di na talaga manalo yan si Robin sa 2028. Ayan, Ken, paano kung si Coco Martin tatakbong senador sa ticket ni Sara? Actually mga kababayan, wala man ako pakialam kay Coco Martin kung tatakbo siyang senador. Kasi ganito lang yan mga kababayan. No? Walang problema sa artista na tumakbo. Ang problema dyan, pag nanalo, gagalaw ba? Yeah? Katulad ni Willie Revillame, sabi niya. Kasi, di ba, in-interview siya. Kuya Will, ano bang magiging adhikain mo or plataforma mo kaya tumakbo kang senador? Hindi na ako gagawa ng batas. Bakit? Napakadaming batas, hindi naman napapakinabangan ng tao. Tsaka na lang ako gagawa ng batas pag nanalo na ako. Yeah? Ay, nako, Diyos ko, it's about time to change the PH Constitution for the better. Di ba, Ma'am Nida Gonzaga? Ay, nako. Ma'am Gertrude Masiva, Miguel of shoutout po. Sa totoo lang mga kababayan, much better talaga. Ito, paalala ko sa inyo, no? Walang problema kung may mga artistang papasok sa politika. Basta, gumagalaw sila at may mga ginagawa. Kasi marami din naman pong artistang mga politician, mga kababayan, na may mga nagagawa. Katulad kay Erap, di ba? Artista si Erap, ayun, na-issue sa waiting, nakulong. Maraming ginagawa. Kasamaan. Pero kung kabutihan, mabibilang lang. Sino po ba mga artista dyan na pumasok sa politika ngayon na may ginagawa? Bigay kayo isa. Kasi kadalasan mga kababayan, oo nga pala, senador pala ito si Lapid. Di ba, Ma'am Noni? Dibilen? Tanong ko lang. Di ba?
Kung si Robin, mali si Llamas. Dapat si Lito Lapid. Si Lito Lapid kasi ang tinignan ng tao. 'Di ba? Si Tito Soto. Actually, si Tito Soto maraming nagawa. May magawa si Tito Soto. Ngayon nga, naging Senate President siya. Alam nyo ba yung mga nagawa ni Tito Sen? Marami. Kasi yung nasa Itbulaga siya, halos sarili niyang pera, yung pinangtulong niya sa yung mga sasugod bahay, yung sa mga segment nila. Maraming nagawa si Tito Sen. Sa mga hindi nakakaalam ako mismo nakikita ko kada may segment ang Itbulaga kapag nakita ni Tito Sen na kailangan ng tulong, kailangan ng pera. Parang sa Showtime ni Vice Ganda, pag may nakita sila nangangailangan, magkano sa'yo Kim? 10,000, o sa'yo Jong, sa'yo Bong, o sa akin, ang-ambag-ambag sila. Maraming nagawa si Tito Sen talaga, sa totoo lang. Nakikita ko sa mga sugod bahay ni Wally, ni Jose at ni Paulo, marami siyang naitulong. Na totoo lang. Minsan nga, ito 100,000, ibigay mo sa kanya. Ito 50,000, abot mo sa kanya. Dagdag mo dyan, abunuhan ko na lang dito. Maraming ganyan si Tito Sen. No? The rest na mga politician na artista, hindi ko lang alam. Diba? Kaya nga isa sa rason na kung bakit nanalo si Tito Soto, hindi yan mabubura-bura eh. Kasi bakit? Nasa ano na kasi niya, trademark na kasi niya yan, Tito Sen. No, sa Itbulaga, halos araw-araw kasing nakikita. Kaya nakakatulong. Hindi nyo ba alam na yung mga premyo dyan na pinamigay, hindi lang sa Tip Incorporation niya, hindi lang kay Halos Host yan. Meron ding ambag yung mga host nila dyan kasi minsan itong mga host, nag-aambag sila doon mismo sa prices. No? Kumukuha sila sa sarili nilang sahod, idinadagdag. May mga scholar din. Totoo, marami. Si Pipsi Paloma daw. Wala na yan. Yung mga isyong Pipsi Paloma, panahon pa ni Mampor yan. Diba? Walang bad record si Tito Sen bukod kay Pipsi Paloma. Si Isko, artista naman. Actually, si Isko, artista din naman si Isko. Pero hindi talaga siya yung totaling nagtagal siya sa industriya ng pagka-artista. Hindi po ganun katagal. No? Si Isko, marami ding nagawa kasi bakit? Nakikita kasi niya yung hirap niya noon. Hindi ko maitanggi si Isko, may nagawa talaga. Sabi ni Eddie Howe, si Isko Rap nagbenta ng Divisoria, hindi po yan totoo. Taga Maynila po ako noon. Alam nyo, ganito. Hindi ko ipagtanggol si Isko, Pero, explain ko sa inyo. Yung ipinakalat noon na si Isko bininta ang Divisoria, just try to think and imagine. Imagine ninyo. Ang Divisoria, malawak na lupa yan. Ang Divisoria, may ayala dyan, may mga tan, may mga sea. Malaking lupa yan. Kung bininta ni Isko ang Divisoria, do you think itong Tutuban hindi magalit? Ang Tutuban pagmamayari ng Ayala yan. Ayala land. Hindi natin pwedeng sabihin na benta ni Isko ang Divisoria. Kasi ang Divisoria, maraming mga investor na nakatayo dyan at nagmamayari ng lupain sa Divisoria. Ang bininta ni Isko ay ang mall sa Divisoria na pagmamayari ng Maynila yung lote, yung lupa. Yung lupa na tinayuan ng mall or Divisoria Mall. Bakit? Bininta nila yon kasi magkano lang bayad monthly sa tax. Tapos wala nang halos kinikita doon kasi nga may kontrata. 'Di ba? May kontrata yung Divisoria Mall. Kaya nila bininta para mapakinabangan noong pandemic. Pero hindi po ang Divisoria ang bininta niya. Kasi ang Divisoria napakalaki po niyan. Sa totoo lang walang karapatan si Iskong ibenta ang Divisoria. Bakit? Hindi po siya ang nagmamayari niyan. At higit sa lahat, hindi mabenta ang Divisoria Mall kung hindi pumirma ang mga kagawad at lahat ng local government ng City of Maynila. Parang martial law lang yan. Hindi ka pwedeng magdeklara ng martial law kung hindi sasang-ayon ang Kongreso at Senado. So, ibig sabihin, nagdeklara ng martial law, sang-ayon ang Kongreso at Senado. Ganon din ang pagbenta ni Isko ng Divisoria Mall. Hindi niya mabibenta yan kung siya lang ang pipirma, kung hindi papayag ang City Councilor, local government officials, hindi niya mabenta ang Divisoria Mall. Ulitin ko po, hindi Divisoria ang bininta niya, kundi ang mall. Yung lupa na tinayuan. Doon mismo binili sa may-ari ng mall. Kasi yung mall nag-arkila lang ng lupa.
Yung lupang tinayuan ng mall, binenta nila doon sa nagtayo ng mall, yung nag-arkila. Hindi po Divisoria. Ha? Ganun po yun. Mga kababayan. Ngayon, alam nyo na. Ang tutuban ay pagmamay-ari po pa rin ng government yan. Pero siguro binenta rin para mapakinabangan. Kasi sa totoo lang, kung tax lang ang ibayad ng mga nangungupahan dyan ng mall, maliit. Pero kung ibenta mo, nakuha mo yung pera ng lupa, magbabayad sila ng tax every month or every year. So doble ang kinita. Kasi kung tax lang, wala. Ibenta mo, magbabayad ng tax, doble ang kita. Biruin nyo mga kababayan, 25 pesos per square meter lang. Ang kontrata niya ni ERAP for 25 years. So 25 pesos per square meter, anong kikitain ng gobyerno nun? Di ba? Ibenta mo na lang. Malaki pa yung tax kaysa sa square meter. Di ba? Yun po yun, mga kababayan. Di ba? Alam nyo na, mga kababayan. So yun po yun, mga kababayan, na dapat magpasalamat tayo kay Robin kasi siya yung naging dahilan kung bakit napakaraming artistang politiko ang hindi nanalo dahil sa ginawa nila. Kita nyo naman. Yeah, pero para sa akin, dapat kay Lito Lapid, hindi kay Robin. Yeah, so yun lang po mga kabayan, natanggal yung tempered glass ko. Ayun, natuloy. So yun lang. Yun ang alam namin kasi yun ang naibalita na ibinenta ni Yorme ang Divisoria. Hindi po yun totoo. Yung nagsabi na ibinenta, yun po yung mga kalaban niya, si Lopez. Andoon ako niyan, vlogger na ako ni Isko niya nung panahon na yan. Na binenta daw. Hindi po totoo yan. Kaya nga tignan nyo, lahat ng kumalaban kay Isko, natalo. Kasi mga sinungaling. Tanungin natin ang taga Maynila. Ako, naging taga Maynila din ako. 10 years ako sa Maynila nakatira. So yun lang mga kababayan. Maraming salamat po, no, sa inyong lahat. So mamaya po, may live tayo ulit, no. Naku, eto na nga. Diyos ko po, mga kababayan. Abangan ninyo mamaya. No, yung pamilyang trilyonaryo, ang laki ng kaso. Diyos ko. Ma'am Ana Estrabon, salamat po. Ayun, vlogger ka pala ni Isko, kaya pinagtanggol mo. Hindi, noon. Ngayon, hindi na ako vlogger ni Isko. Pero, kung i-search nyo po, ayaw ko kasi dito mga kababayan na porkit narinig ninyo, bininta ni Isko yung Divisoria, ayun na yun. Hindi po. No? I-search nyo pong mabuti kasi kapag i-share nyo yan sa Facebook, magkamali kayo ng share, makasuhan kayo, makukulong kayo. Na which is dahil lang sa issue. Alamin muna bago kumuda. Diba? So yun lang po mga kababayan, yung ating live sa mga oras na ito. So mamaya, magkita po tayo ulit, no, sa ating live. Ako, abangan ninyo mga kababayan, medyo maganda-ganda din po. Yung ating live mamaya, Kent, FLM Aimee at Petra, isang kabayo. Mamaya tignan natin si FLM kung anong sagot ni FLM dyan kay Manny Pacquiao, no? So yun lang po mga kababayan, maraming salamat po sa inyong lahat. So see you later. God bless. Maraming salamat. Hindi ko po kayo isa-isa.